Good morning po. Tayo po'y mag-aral ng salita ng Diyos, Galatians chapter 2 verse 20. Hindi na akong nabubuhay ngayon kundi si Kristo na ang nabubuhay sa akin. At habang ako'y nabubuhay pa sa katawang lupa, mamumuhay ako sa pananalig sa anak ng Diyos na umibig sa akin at naghandog ng kanyang buhay para sa akin. Love, the greatest sign of new life. Ano po? At yan din ang greatest challenge para sa ating mga Kristiyano. Alam niyo po ang palatandaan na tayo po'y totoong na born again, kakikitaan po tayo ng pag-ibig. Ang isang taong wala pang pagkakilala sa Diyos ay makasarili. Ano po? At likas po yan sa tao. Ano po? Kaya sabi po sa 1 John chapter 4 verse 7, everyone who loves has been born of God and knows God. And whoever does not love does not know God because God is love. Kasi ang Diyos po ay pag-ibig. Kaya dapat po kung tayo po ay kanyang anak na, kakikitaan na tayo ng pag-ibig sa ating buhay. At yan po ay unti-unti nadidevelop sa atin. Kasi ang sabi po ng Ezekiel 36 verse 26, binigyan tayo ng Diyos ng panibagong puso at panibagong espiritu. At alam niyo po ba, sabi sa 1 Corinthians 13:5, ang pag-ibig po ay hindi makasarili. Ito po palatandaan na isang tao hindi pa na born again kapag siya ay makasarili. At alam niyo po, ang makasarili pong tao, napapahamak po siya. At yan po sinasabi ng 2 Timothy chapter 3 verse 2. Ang sabi diyan, people will be lovers of themselves. Yan po pinanggagalingan ng maraming kasalanan, yung pagiging makasarili ng isang tao. Kaya lang, kadalasan po, pag tinatanong tayo, Pastor, ano ba yung greatest challenge sa atin? Yun din, yung magmahal. Kasi yan ang palatandaan na taglay-taglay na natin yung bagong buhay. At tayong mga tao, likas sa atin yung pagiging selfish talaga . At lagi inuuna natin yung ating sarili. Kaya maintindihan nyo na po bakit sinasabi dito sa Galatians chapter 2 verse 20, it's no longer I that lives. Si Kristo na po ang nabubuhay po sa atin. At ang sabi po dyan, tayo po'y namumuhay dapat ng may pananampalataya sa kanyang ginawa sa ating buhay. At ang sabi ng Biblia, siya yung nagmahal sa atin. At kung tayo po ay magmamahal, dapat po taglayin natin yung totoong pag-ibig na nagmula sa Diyos, yung pag-ibig po ng Panginoong Jesus. Ngayon, pagka taglay-taglay po natin yung pag-ibig na yan, madali sa atin ang magpatawad. Kadalasan po marami sa atin biktima sa buhay na ito. Sinaktan tayo or nasaktan tayo ng mga taong malapit sa atin o yung pinagkatiwalaan natin. Pero alam niyo po, pag taglay-taglay natin yung pag-ibig ng Panginoon, madali lamang po sa ating magmahal. Magpatawad, umunawa. Another thing, nung isang araw merong nagtanong sa akin o nag-request sa akin, sabi, Pastor, mag-share ka naman about submission. Alam niyo po, sa totoo lang, ang susi sa relationship ay kung taglay-taglay mo ang pag-ibig ni Kristo. Kasi kung wala yung pag-ibig na hindi mo magagawang magsakripisyo. Alam niyo po, ang sikreto po ng maayos na pagsasama ng mag-asawa ay kung handa po kayong magsakripisyo para sa isa't isa. At napuna ko po ito, hanggat merong handang magsakripisyo, maski isa na lamang po ang nagsasakripisyo, hindi po nasisira ang pagsasama. Yung pagpapakumbaba, yung pong pangunawa, at higit sa lahat, yung pong pagpapatawad. Ang bottom line lamang po niyan, yung pag-ibig ng Panginoon ay nilagay sa ating puso. Magagawa po natin yan. At yung pagpapasubmit, sabi nila, paano magpapasubmit sa aking asawa? Kung hindi mo taglay-taglay ang pag-ibig ni Kristo, mahirap yan. Kasi isasaalang-alang mo yung sarili mong kapakanan para lamang sa iyong minamahal. Kaya unconditional po ang pag-ibig na itinuturo sa atin ng Panginoon. Yan po ang susi sa maayos na pagsasama ng mag-asawa, yung handa kang magsakripisyo para sa iyong minamahal. Yung pong pagbibigay, palatandaan po yan na ikaw ay umiibig. Kasi po, marami sa atin talaga makasarili. Uunahin natin yung sarili nating kapakanan. Pero kapag ikaw ay born again,
At higit sa lahat, namumuhay na ng may pag-ibig, dapat matuto kang magbigay. Kasi yung pagmamahal mo sa iyong kapwa ay pinapakita mo yan sa pagbibigay, hindi lamang sa salita. Sa pamamagitan ng pagtulong sa pangangailangan ng ibang tao. Yung pangunawa po, mahirap po yung gawin ng isang tao kung hindi niya taglay ang pag-ibig ni Kristo sa kanyang puso. Madali tayong mag-condemn sa mga taong nagkakasala. Lagi natin nakikita yung pagkakamali ng ibang tao. Hindi natin nakikita yung mabuti sa isang tao. Kadalasan po mapagpuna tayo, critical tayo, kaya kadalasan po nagiging judgmental tayo. Pero ang totoong anak ng Diyos, totoong born again, mapagmahal po siya kasi naintindihan niya, doon din siya nanggaling. Yun din ang kanyang lumang buhay. Kaya pagka nakakakita po tayo ng mga taong nagkakasala, nagkakamali pa, hindi natin kinukundem, kundi tinuturuan natin, ginagabayan natin, minamahal natin hanggang mailapit natin sila sa Panginoong Jesus. So yan po ang palatandaan na tayo po ay na-born again, taglay-taglay na natin yung pag-ibig ng Diyos sa ating puso at hindi na tayo makasarili pa. So again, ito si Pastor Jojo nagpapaalala upang daluyan tayo ng pagpapala, manatili tayo sa kanyang salita. Good morning. Okay na ka. Good morning, Daloy listeners. Ito si Pastor Jojo. Mabati sa inyo ng magandang umaga dito sa Furuyama Park. Good morning po sa inyong lahat. God bless you.